Nako, breaking news. Etong si Percy, talaga nagyaya ng rally dito, no? Tila sinasabi, parang kakaunti lang dumalo. Sila-sila lang din, yung mga nagrarally na mga kapartners niya, no? Nakakaunti lang to, hindi naman to ganun karami, no? Na talagang nabigo sila dahil po hindi nagsumuporta yung ibang congressman batay sa kanyang pinatutunog, no? Ngayon ito mga kaibigan, maputol na tayo doon sa stage 4 cancer. Maputo na tayo dyan. Wala pong stage ato dito lang sa channel na to at ako lang ang vlogger na kung saan nagsasabi ng tahasang sinasabing diretso. Nakaraan ko pa sinasabi sa inyo, walang stage 4 cancer si BBM. Oh. Masakit man sa pandinig ng mga galit kay BBM. Kasi syempre gusto magkasakit si BBM. Pero ako nagsasabi sa inyo ha, ako hindi ko gusto si BBM. Sabi ko nga sa inyo kasi hindi ko siya trip, kumbaga. Hindi ko ayoko sa kanya. Pero ako mismo nagsasabi sa information na sila lahat talagang taasang sinasabi nila may stage 4. Ako sabi walang stage 4 cancer si BBM. Merong may stage 4 cancer yung kalagayan nating bansa. Ano ba totoong kalagayan ng bansa natin? Papapyawan ko lang ha. Ang totoong kalagayan ng bansa natin, issue lang isa lang. Yung mali-malitang issue na kung saan nawawala yung mga pera na kailangan maibalik. At sa pag ito na pagtuuno ng pansin, na malapit na mahuli ang big fish. Kasi malapit na ang April 14 yata, maghihiring yata sila Baligod, no? Ngayon, yun totoong issue. Huwag natin ilihis sa stage 4, stage 4. Tolsik palaway ko. Huwag natin ilihis sa stage 4, stage 4 na cancer na yan. No? May stage 4 cancer, totoo. Yung kalagayan ng bansa, hindi po si BBM. Di ba? Wala, alam mo dapat talaga maging matalino tayo. Sa talinong taglay natin, huwag tayo papa-apekto sa mga tanim fake news or kaya sa yung tataniman ka ng fake news para madimanda ka, para makulong ka. Yan, nagkakaso ngayon ng Malacanang sa mga nagpapakalat o sa mga kalusugan ni BBM. Ba? O tayo, safe na safe tayo kasi matagal natin sinasabi paulit-ulit, walang stage 4 cancer si BBM. Sabi, bias daw ako. Hindi ako bias. Sinasabi ko ang katotohanan. 'Di ba? Huwag kayong sabi niya, 'di ba, maging matalino kayo tulad ng ahas. Dahil ang Satanas, tandaan nyo, ang Satanas, nagpapanggap yan para mapahamak yung kapwa niya. Ay, hindi kapwa niya pala, mapahamak yung tao. Di ba? Ganun lang yun. Kung kayo talagang wais, hindi kayo papadala sa mga tukso. Di ba? Yun lang yun di ba? Tayong kaisa-isang vlogger ay sasabi na walang stage 4 cancer si BBM at merong karamdaman, yun niya sinasabi nila. Yung batay sa kanila sinasabi, no? Pero dito sa sitwasyong ito, hindi stage 4 cancer o sino man chismis ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan dito, yung mali-malitang pera na saan at walang big fish na nananagot hanggang ngayon. Di ba? Ganyan talaga pag malapit na managot ang mga big fish kung ano-ano ng mga issue na lumalabas. Huwag na kayo maniniwala sa mga issue-issue na yan. Ha? Panlilin lang lahat yan. Tandaan nyo. O ano man meron nakikita, ang issue ngayon dito, yung kay Baligod. Tandaan nyo, nakapokus lang kayo dapat doon. Kaya nga mo si Sara Duterte, walang imik. May imik ba si Sara Duterte? Saka sila si Hector Marcoleta. Pero hindi pa rin mawawala sa mga Pilipino, karapatan pa rin ng mga Pilipino na hanapin ang Pangulo kung nawawala. Di ba yan sinasabi ko? Nasa Constitution natin, nasa batas natin yan. Kaya karapatan ng Pilipino malaman ang lagay ng Pangulo. Chismis man o hindi na may karamdaman siya, kailangan malaman yung kanyang kalagaya. Karapatan ng Pilipino yan kasi bilang taxpayer at sila sumasahod sa atin. At dahilan kung bakit sila nandiyan dahil sa atin. Di ba? O, yun, napakalino. Hindi mawawala yung ganyan, no? Kung mawala mo ng Pangulo, may chismis, ilabas ang katotohanan, no? Ngayon, maputo na tayo dyan. Huwag na natin pag-usapan yan tungkol dyan dito sa unto, yung stage 4 cancer na yan. May stage 4 cancer talaga, hindi si BBM. Merong stage 4 cancer, kundi yung nangyayari ngayon, sitwasyon ngayon sa bansang Pilipinas. Etong mga to, walang ibang inatupag kundi impeachment ni Sara. Wala namang masama, sabi ko nga na atupagin yung impeachment ni Sara, karapatan nyo yan. Malay nyo, nangurako talaga si Sara, karapatan nyo yan. Pero man lang, ni isang beses hindi kayo nagsalita sa flood control issue na napakahalagang bagay. At napakahalagang bagay din ng oil crisis ngayon.
wala kayo, hindi kayo masumpungan. Talagang pinupush nyo si Sara na talagang ma-impeach na yan, di ba? Yan na talaga ang ano nila. Wala na sila eh. Kita nyo? Ano sila eh, kumbaga, paranoid na sila. Hindi na nila malaman kung anong gagawin nila. Kaya wala na ibang buwang bibig, impeachment na lang. Pwede nyo naman gawin niya, pero isabay nyo naman yung kailangan ng taong bayan. Ano ba yun? Kaya nga kayo naupo, kaya nga kayo mga congressman, naging leader kayo ng bansa eh. Naging leader kayo ng kanya-kanyang ano nyo eh, party list eh. Para, hindi lang para sa ganyan ang kilusan nyo. Kailangan mapagsabay nyo rin yung problema ng totoong problema ng bansa. Di ba? Kung hindi nyo kaya, hindi bumaba na kayo dyan. Kung kaya nyo lang pala isa lang, si impeachment lang, eh wala kang kwenta-kwenta kayo. Di ba? O ito, painggan natin itong si Percy nag-rally dito. Hindi ko alam kung dito ba si Dilima, no? Hindi ko alam, pero medyo pahiya, medyo iyak sila dito. Bakit? Yung mga congressman, tila iniwan sila. Para bang tila dito, sila sabi, totoo siya sabi ni Salvador Panelo, ni Atty. Salvador Panelo, na darating ang pagkakataon, wala na, magbabalitaran niyan kay Sara. Pupunta lahat kay Sara yan, no? Di ba? Yung karamihan dyan, no? O ito, ang panawagan ng tunay na nagkakaisang sambayanan. Impeach! Impeach! Impeach Sara! Impeach! Impeach! Impeach Sara! wala. Impeach! Kakaunti yung mga, iilan lang yan, oh. O, tamo, iilan lang yung mga yan. Wala pa yata 200 yung mga yan, eh. Impeach! Oh. Impeach Sara! Oh, wala pang gana yung iba, tumatawa pa yung isa. Mga kasama, Oh. ang nagkakaisang tanong natin sa araw na Hindi mo alam kung naabutan pa yan. ito, anong petsa na? Sabihin nyo nga, Anong peka na? yan po ang tanong natin sa mga kasama ko sa House of Representatives. Anong petsa na? December 2, matapang na pumunta sa Kongreso ang mga complainants mula sa first impeachment complaint. At sumunod doon yung second at yung mga kasama nating matatapang mula sa third impeachment complaint. Sabi natin, kinakailangang aksyonan agad ang complaint na ito. Dumaan ang Pasko. Dumaan ang bagong taon. Natapos pati Chinese New Year pero natutulog pa rin ang impeachment complaint sa Kongreso. Wala na pambayad, di ba? Wala na mga mali-maleta kasi. Di ba? Yung nakaraan, di ba lahat pumirma yata? Di ba, mga congressman? Ngayon, natutulog, ito batay sa kanya sinasabi, babatay lang ako sa kanya, sa akin pandinig, sa akin pangunawa, yung sinasabi niya, dumaan na ilang impeachment pero natutulog daw ang Kongreso. Nasa na? Ibig sabihin, sa Kongreso, may mga ilan na, o marami na, karamihan na yan, malamang, na ayaw natin impeachment na to. Di ba? Ibig sabihin, umuurong na, or tahimik na sila. Bakit? Pahinga natin sa kanya galing yan. Mga kasama, alam ko na sa araw na ito, pambihirang tapang ang kailangan ng bawat isa para umalis sa ating mga bahay, lumiban sa ating mga trabaho, at pumunta dito sa EDSA. Sana sa araw na ito, mahawahan ng tapang ng sambayanan ang mga nasa Kongreso. Payag ba kayo doon? Ibig sabihin, gusto niya mahawaan ng tapang katulad ng ginagawa nila ngayon, yung Kongreso ngayon na kung saan yung iba naduduwag na ayaw na ata ng impeachment. Kasi alam naman natin politika. Biruin mo, pag si Sara maupo na, saan sila pupunta? Yan ang iniisip na ibang congressman takot na sila sa sarili nila multo. Samantala sila gumawa niyan, multo nila yan Pero bilib ako kay Percy. Bakit? Matapang siya. Yung tapang niya sa impeachment lang. Kasi ang totoong matapang, Sir Percy, tandaan niyo pa, ang totoong matapang po, hindi lang po sa paglaban ng isang tao lang na palagay natin ng urakot, no? Hindi lang po doon. Kung talagang matapang ka, nilalabanan mo talaga ang sitang korupsyon. At hindi lang alam nyo kung allegedly na si Sara ng korupsyon. Alam din nyo alam. Ang alam din natin, hayagan sa atin yung mali-malitang pera na kinurakot. Bakit tahimik ka? Bakit tahimik kayo? Di ba? Ibig sabihin, ang tapang nyo, selected lang. Sa gustong tao nyo lang. O hindi namin alam kung may sarili kayo interest dyan kung bakit si Sara lang kayo matapang. Dapat, kung talagang matapang kayo, parehas kayo magiging matapang sa dalawang sitwasyon. Alin nyo, yung kay Sara at yung sa flood control issue na mali-malitang pera na patunayan talaga. Di ba? May ebidensya pa. May resibo pa.
Eh kay Sara, wala naman resibo, piatos, Mary Grace piatos. Eh talagang nilalagay yun kasi confidential funds niya eh. Intelligence fund niya eh. Di ba? Pwede bang hiyayag yung pangalan ng tao? Hindi. Sabi ng mga eksperto dyan, mga political analyst dyan, hindi mo pwede ilagay yun. Sabi ni Senator Robin Padilla nga eh, hindi mo pwede ilagay totoong pangalan doon. Kailangan maglalagay ka lang doon, alias o AKA. Kagaya ng Mary Grace Piatos. Kung gusto mo, lagyan mo soft drinks. Pangalan, soft drinks eh. Di ba? Hindi pwede. Yun ang hindi nila maintindihan. Alam ng karamihan sa kanila yun. Di ba? O, kung talaga totoo matapang ka, na nagyayaya ka dyan, at sabi mo, mahawaan sana ng matapang ang mga kongreso. Ha? Kung talaga matapang kayo, dapat harapin nyo parehas yung sitwasyon. Hindi lang yung kung saan eh gusto nyong bagay na harapin nyo, tapos sabihin nyo matapang kayo, sana mahawaan ng matapang ang kongreso, matapang kami. Kung matapang kayo, sana itong mali-malitang pera, eh hinarap nyo rin. Di ba? Bilib sana kami sa inyo. Talagang totoo kayo, di ba? Ganun lang yun eh. O, kung talaga pananagutin nyo ang mga kurakot, ha? Kasi kung si Sara lang pananagutin nyo, alam ba, sige, palagay natin si Sara ng kurakot. Si Sara lang pananagutin nyo, and then, tapos na yun? Wala nang kurakot pag si Sara lang ng kurakot? Pinanagot nyo? Paano yung iba na mali-mali ang pera? Wala na yun. Yun ang mahirap sa inyo. Tapang, political will. Huwag magpabuli ang House of Representatives. Huwag daw magpabuli ang House of Representatives. Isabihin, may natatakot na kay Sara. May bumabaliktad na. Matakot, gayahin ang taong bayan. Ngayon, naninindigan. Dahil malinaw ang ating panawagan, ang pang-aabuso ni Sara Duterte sa kapangyarihan, ang pagnanakaw sa kaban ng bayan, ang pandarahas ng pamilya Duterte tulad ng bills natin. Anong dasang ginawa ng pamilya Duterte ngayon? Maliban kay Pangulong Duterte dati alam naman natin si Pangulong Duterte talaga. Salita pa lang talagang paktay ka sa akin. Di ba? Eh ngayon, anong ginawa sa inyo ng Duterte ngayon? Wala na pala. May inanon ba kayo? Wala naman na. Nagsasayta laban sa inyo kasi nagsasayta rin kayo ng masama sa kanila. Alam ka naman di pumalag yung mga yun. Pero bakit yung pinapalagay ngayon ng mga Duterte masama? May umupo na ba si Sarang Presidente? Nakita niyo na ba ang pamamalakad niya? Wala naman na. Di ba? Meron pa iniuugday si Sara ngayon sa 1 billion insertion daw. Dahil yung tatay niya na nakaupo, binigyan siya ng 1 billion insertion mga proyekto. Eh bakit di nyo imbestigahan yun? I-check nyo sa Davao kung may ghost project si Mayor Sara Duterte pa lang dati at si Pulong Duterte. Ba't di nyo imbestigahan yun? Sige nga. O sige, eto sabi daw may insertion si Sara, 1 billion, saka si Pulong. Natuklasan ngayon lang binulgar ng Bilyonaryo News. O sige, palagay natin meron O ba't ayaw nyo imbestigahan? O, kung iimbestigahan nyo ba kasi Sara, si Pulong lang iimbestigahan nyo, selected lang kayo. Dapat imbestigahan nyo, pati yung mga mali-maleta ngayon. O sige, damay-damay na. Sama na si Loren, sama na si Tito, sama na sino. Lahat na sama si Pulong, sama si Sara Duterte. Huwag lang yung Duterte imbestigahan nyo. Kasi baka lumalabas, Duterte na naman ang imbestigahan nyo, tapos yung mga na-deliver na maleta, wala lang. Fake news, AI. Ay, hindi po pwede yun. Ibig sabihin, sa Cabral Files, na napakadaming pangalan na banggit doon. Andun daw si Sara, allegedly. Andun daw si Pulong. O baka ang imbestigahan lang si Sara sa si Pulong. Eh dapat lahat na nasa Cabral Files, imbestigahan nyo. O, kapag ba't ayaw nyo imbestigahan si Sara lang? Bakit? Baka mapatunayan na walang ghost project sa Davao? Lahat ng insertion ay nalagay sa proyekto talaga? Sige nga. Baka ganun baka ganun na mangyari O, dapat simulan nyo imbestigahan. O, ba't ayaw nyo puntahan doon? Today. Yeah! Matagal nang tapos ang due date ng mga Duterte at ang panawagan natin sa Kongreso, matagal na ang na-file ang impeachment. iyak siya. Pati si Dilima, kawawa. Bakit? Iniwan siya na, parang lumalabas sa akin, iniwan siya ng mga congressman sa ibang, sa ibang, sa Kongreso Para sa sahor Iniwan sila sa ere, no? Na para siguro, umpisa pala, usapan na ganito gagawin Impeachment talaga to ngayon, parang magto-2027 na kasi, konting kembot na lang. Alam nyo, pag 2027, ilang months na lang, magbe-bare months na. April na ngayon, May, June, July, August. Saglit na lang yan. Wala na yan. Almost wala na yan. 2027, wala na, paghahanda na yan. Andiyan dyan na yung talagang politikahan na. Tandaan nyo, pag tuntong ng January 2027, andyan na simula ng politikahan.
So late na masyado, kailangan talaga magmadali na sila. Eh kaso, itong mga congressman yata, hindi nakisama sa kanila sa mga pinklawan. Di ba? Kailan gagalaw ang baso? Sabi nila, wala na daw panahon. Hindi tayo naniniwala dyan. Bawat oras, bawat araw na lumalampas, na pinapayagang manatili sa pwesto si Sara Duterte, bawat oras at bawat araw yan na napupunta sa panganib ang Pilipinas. The Vice President is a heartbeat away from the presidency, tandaan natin. Si Sara Duterte ay clear and present danger sa ating demokrasya. Tingnan mo, danger daw. Bakit danger? Nakita mo na? Yan ang hirap sa kanila. Inuhusgahan kagad nila si Sara. Sara Duterte ay panganib sa kaban ng bayan sa kinabukasan ng ating mga O, paano nalaman? Di ba? Nakita mo na future? Nakita mo na agad yung future? Nako naman, sir. Kaya ang ating panawagan ngayong araw na ito, humugot ng tapang ang Kongreso mula sa tapang Pinapahugot yun ng tapang ang Kongreso, meaning naduduwag na ang Kongreso. Sabi, nagbabaliktaran na para kay Sara. Problema nyo na yan. ng mamamayan. Sige, kasi yan ang hirap kasi sa inyo eh. Hindi kasi kayo patas eh. Di ba? Kung talagang patas kayo, dapat dalawa iimbestigahan nyo. Dalawa pampupus nyo. Yung pala yung dati, kaya pala dati sumisigaw kayo na panagutin ang magnanakaw. Di ba sumisigaw sila? Ikulong na yan. Ikulong na yan. Yung ikulong na yan, si Sara pala yun. Bakit? Anong katunayan? Ayan kayo. Sumisigaw kayo ngayon para kay Sara sa korupsyon. Pero hindi niyo sinisigaw kahit isang beses man lang yung korupsyon na nangyari ngayon. Tama, mali. Di ba? Ng sambayan ang nagkakaisa ngayong araw na ito. Kaya mga kasama, iparating natin sa House of Reps doon sa batasan. Impeach! Sara! Sara! Sige! Impeach! Sabay-sabay, mas malakas. Sabay-sabay. Mas wala, ibig sabihin mo pala, kinukuman mo lang, hindi mo pala napipilitan lang. Ayan ang mahirap. Ang isang tao na nagpapaganon, Sara impeach. Lahat yan talaga impeach. Sara, sabay-sabay yan. Kasi iisa damdamin, iisa ang layunin. Ibig sabihin, inulit ka pa, sabay-sabay tayo, ilakas natin. Walang pinagkaiba yan doon sa nag-perform ka, walang pumalakpak. Tapos may humiling na isa. Wala ba kayong mga kamay? Palakpakan naman dyan. Diba? Parang gano'n, nakakahiya. Diba? Sapilitan. Yan na, kayo-kayo na lang dyan, sapilitan pa kayo. Naniniwala ako, hindi naman talagang binayaran yung mga tao dyan. Naniniwala ako, hindi binayaran daw dyan. Kasi kung binayaran yung mga yan, automatic kada salita ng mga yan, palakpakan. Woo! Hindi. Sinasabi niya pa lakasan nyo, ulit. Di ba? Ibig sabihin, kayo na bahala dyan. Impeach! Impeach Sara now! Impeach! 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 Sara now! Sila lang. Konti lang. Ang karamihan yung mga vlogger sa media. Ay, Diyos ko po. Langa, walang pumunta masyado. Hindi, totoo lang. Lakihan nyo yung camera, iurong nyo. I-area, i-top view nyo. Diba? Kakaunti lang yan. Ilang cameraman yan, Andiyan sa gilid, 3 na kagad, O, ilan yung mga yan? Po kayong lahat. Ayan, Iba dyan, nanonood lang, Iba dyan, mga photographer, iba dyan, driver ng truck, driver ng mga pagkain, gusto makingin ng pagkain. Ang dami yan, Ilan lang kayo dyan. Mga staff pa iba dyan, Sige! Di ba? Yan siya sabi ko sa inyo. Nabigo sila, iyak. Wala na. Konti panahon na lang, huling-huli na kayo. Ito, painggan natin si Cadre Celis, and cooperated and functioned efficiently sa gitna dating kadre yan, dating kadre. ng malalaking krisis na kinaharap natin noon. Kagaya ng COVID-19 pandemic na pinamunuan ni Pangulong Duterte, ang whole of government approach and whole of nation participation. At ganoon din po sa Marawi War, sa ISIS, Mauti, Abu Sayyaf Group na hinarap ng gobyerno. So ang lahat ng mga krisis na pinagdaanan natin during the time of former President Rodrigo Duterte, mga kababayan, maayos na hinarap ng gobyerno dahil matino, decisibo at matuwid ang direksyon pamunuan ng gobyerno. Samantalang ito, ang inaasikaso nila magpa-witness sa isang itinuturo ng PNP noon, several years ago lang, na
highly organized criminal group itong Madriaga Group, involved sa kidnap for ransom, sa gun for hire operations, assassination, murder, and even drug trafficking and gun running. According ito sa monitoring ng Philippine National Police. Subalit ngayon, gagamitin nila ito. Ang tawag nga ni Congressman Rufus Rodriguez, polluted criminal witness yan eh. Ibig sabihin, iba ang intensyon nitong Madriaga Group, pera, at para maka-absuelto at makalibre sa kinakaharap na kasong kriminal, mga kasong kriminal. Now, we have to expose this kasi po, the minimum objective in the demolition job using the impeachment process nila Marcos at Romualdez is to attack the integrity, destroy the credibility, and malign the personality. Oh, ito lang yan ha. Palagay natin si BBM walang kurakot. Sige, walang kurakot. Sige, palagay natin. Bakit di nila inaatake yun ang kurakot ngayon? Bakit si Sara lang? Sige nga, sagutin nyo nga yan. Isang malaking palaisipan ngayon yan. Diba? Kaya yung stage 4 cancer na yan, tigil na yan eh. Fake news lang yan eh. Yeah? Palabas lang yan, palitaw lang yan. Yeah? Yung sentlox na yan, hindi ako niniwala dyan. Yeah? Ano lang yan, huwag ipapalin lang dyan. Ganyan din ginawa ni Satanas yung pangapanahon na yon. Si Kristo nilin lang ni Satanas. O, ikaan niya, magpatihulog ka dyan. O, dahil yan, pinakita sa kanya yung buong Jerusalem, napakadami, lahat, mapapasayo lahat yan. Diba? Pinainan si Kristo eh. Diba? Anong ginawa ni Kristo? Nilabanan niya eh. Hindi siya naniwala eh. Huwag ka maniniwala basa-basa. Diba? Walang stage 4 cancer si BBM. Wala yun. Walang ganun. Diba? Walang ganun. Oh, ang meron, etong sitwasyon ngayon, na realidad. Ha? Ito yung talagang pinapatakpan talaga ng todo-todo. Nila Pinky, nila School Bukol. Kaya balik tayo sa topic na to. Huwag kayong makakalimot dahil natatabunan ng issue ngayon. Ha? Papalapit na papalapit ang kawalan, natatapunan ng issue ngayon. Ito ang pagtuwa natin ng pansin. Itong mali-maliit ang pera. Kasamain po nila ang pagkatao ni Sara Duterte na nangungontrata ng killers at gumagamit ng mga gun for hire o kaya criminal groups sa kanyang operations bilang Vice President. Doon papunta ang script na yan, Bagamat scripted yan, pero kapag ginamit yan sa maruming laro ng propaganda, mayroon pong manloloko at mayroon pong malilinlang ang ganyang taktika. And that is exactly why Marcos consents, pumapayag siya dito sa kademonyuhan na ginagawa sa House of Representatives at the expense na napapabayaan at hinahayaan na lumala at lumubha ang krisis ng bansa na siya dapat na inaatupag, inaasikaso at nakapokus ang pamunuan ng buong makinarya ng gobyerno sa kasalukuyan dapat. Yun. So the Madriaga gimmick is no different doon sa ginawa ni the Big Joke Trillanes na ginamit niya si Bicoy, itong alias Bicoy na later on itinuro niya ang handler at financier niya si Trillanes. At kamakailan lamang nahuli po ito si alias Bicoy sa visa ng warrant of arrest, 3 counts of murder yata. 3 counts of murder and carnapping, yung rent-a-car tangay na krimen. Yan po ang mga Bicoy talent. Biro mo, yung Madriaga, mas pinupush nila maharap sa hearing kaysa yung mga 18 Marines. Antindi, di ba? Ganyan katindi ang mga yan. Yeah? Kung baluktutin yung katwiran. Trillanes noon, nang inilabas niya ang totoong narco list. Binisto po yan ni Attorney Jude Sabio na nag-withdraw din dito sa gimmick ni Trillanes sa ICC nung buhay pa si Attorney Jude Sabio at binulgar niya ang operations ni the Big Joke Trillanes. Ngayon, nabulgar na naman siya. Hindi lamang dito sa 18 former soldiers na itinuro siya as facilitator and handler ng mga bogus at illegal na ICC investigators activities noong nakaraang taon 2024-2023 at tumanggap ng pera. Accordingly, di umano ay
millions of pesos. Pati ang pagpa-convert to dollar na nagkakahalaga ng $2 million, almost 110 million pesos na panimulang panunuhol, no, pang bribe sa mga ICC investigators and panel of representative ng ICC prosecutors na illegal na pumasok at nag-operate sa sovereign country like the Philippines na wala na silang treaty authority. Biri mo, yan ang mga traidor. Diba? Yan ang mga traidor. Hindi si Senator Dante Marcoleta. Diba? Ewan, biri mo, pinaghinalaan si Senator Marcoleta, traidor daw, maki-China. Come on. Ang hina ng mga utak, no? Ang hina ng mga kukote, papasukin lang yung gusto papasukin yung katwiran nilang baloktot. Jurisdiction. Ngayon, itong si Madriaga ay tinuturo ng mga leakages of information from Camp Bagong Diwa sa Bikutan, sa Taguig, na pinupuntahan ito or napuntahan ito ni Trillanes, di umano, ni Dilima, and pati po nila John Asidri at John B. Crimulla at ng mga komunistang teroristang mga party list dyan sa Kongreso, no? Itong Alliance of Communist Teachers, Gabriela NPA Lovers Party List, at ang Kabataan NPA Recruiter Party List. All of this. At pati po si Lula Laila de Lima at itong hippopotamus attack hippopotamus ni Tambaloslos na si Asidri, bahagi po ito ng pagbubuo ng paglalatag ng kasinungalingan, including ang pagpapasulpot nitong Ramil Madriaga at i-VIP, no? VIP or special treatment pa nila na doon nila ipastay sa House of Representatives. Ang lahat ng ito ay simple lang ang sagot dyan. Pagbutuhan nyo na after the Holy Week. Kasi alam naman ng taong bayan that it is not about the evidence. It is not about the complaint. It is about the numbers. May numero kayo eh. You only need 108 signatures mula sa mga buayang politikong kongresistang magnanakaw at kawatan na mga sip-sip sa alipuris at sindikato ni Marcos at Romualdez. O bakit hindi niyo... Yan ang mahirap talaga pag may sip-sip ka sa presidente. Nakontetin talaga, ano? Oo. Hindi natanggal yung kasipsipan na yan. Huwag kang mag-sip-sip. Yung bayan ang intindihin mo sa Pilipinas, hindi yung mga presidente na yan, lilipas din yan. 'Di ba? Yung lilipas din yung presidente, 6 na taon lang yan eh. 'Di ba? Huwag kang maging loyal diyan, 'di ba? Maging loyal ka doon sa taong bayan. Huwag diyan, 'di ba? Pagbutuhan because hindi nyo yan magagawa basta-basta sa Senado. In the impeachment process, under the Constitution, ang trial ay manggagaling po sa Senado or magaganap sa Senado. The Senate, when they approve na valid ang proseso at tama ang pagpapadala ng mga transmittal ng impeachment articles coming from the House of Representatives, the trial will happen at the Senate when the Senate convenes, magbubuo sila ng Senate Impeachment Court. Hindi po yan sa kangaroo court ni Luistro at ni Tambaloslos at ni Bujidi. No, the trial that they are trying to do now is a mini kangaroo court. Sapagkat ang trabaho lang po nila dyan sa House of Representatives, tanggapin, i-hearing, pagbutuhan nila kung may substance at mayroong batayan, no, prima facie, o sapat na batayan para sa paniniwala nila pwede mag-proceed sa trial. Pagbubutuhan nila at kukuhanin nila out of the 312, they need 312 or 318, they need 108 or 107 nga lang eh, signatories. Iakyat nila titransmit sa House, from the House of Representatives to the Senate. Ba't hindi nila ginagawa? Yun ang dapat proseso eh. Bakit kailangan pa mag-kangaroo court trial? At trial by publicity itong kulang sa pansin at abusado at hambog na sila Luistro. No, itong dahil kay Speaker may maleta, dahil kay Speaker may flood control tayong ninakaw. Dahil kay Speaker at kay Marcos. Yan. O, ba't hindi kayo mag-submit ng report furnished with your committee report,
Submit the evidence submitted by the complainants. Dahil hindi naman kayong complainant, recommend pagbutuhan sa plenary, magdidesisyon ang buong kapulungan ng House of Representatives. Hanggang doon lang. At itatransmit nyo kung mananalo at makukuha ang 108 signatories na mag-endorse paakyat sa transmittal. Ang trial gaganapin at gagawin sa Senado. Doon nyo i-present si Trillanes. Doon nyo i-present si Madriaga at kung sino-sino pa. Sapagkat handa naman po ang Vice President Sara Duterte at ang kanyang legal defense team at ang taong bayan na pakinggan kung anong diskarte nyo. Kasi alam naman ng lahat na hindi ebidensya ang hawak nyo. Ang hawak nyo ay black and dirty propaganda operations. Kaya nyo ginagawa ito. Yan lang naman po ang ibig sabihin natin dyan. Na ang diskarte sa pagpapasulpot kay Madriaga, ang pag-testify ni Trillanes in the absence of official bank notes and declaration at kung ano-anong kabulastugan ang gagawin nila dyan sa Kongreso are all part of the demolition job, which is the primary initial attempt na wasakin ang pagkatao at integridad at dignidad ni Sara Duterte. Break her down and tear her apart. No? Punitin niyo ang pagkatao niya. Yan ang purpose niyo eh. Because you know very well Marcos and Romualdez and all your minions at itong mga disipulo ng sindikato niyo, you cannot get the 16 senators to vote for the conviction of Sara Duterte. Wala na yan. Hindi nilusot sa Senado yan. Hindi, kaya nga todo panggigipit nila kay Bato, kung ano, makulong sila. Para talaga walang bono eh. Masigurado na sa Sara eh. Yan ang naratibo ng mga yan eh. Pero tingin ko, di nilusot sa ano yan. Sa Senado yan. Magbabalik tara na yung mga yan. No? Remove her as Vice President and perpetually disqualify her to run or become part of any public office, including to disqualify her from being a candidate to the presidential elections in 2028. Hindi nyo kayang kunin ang 16 na boboto laban kay Sara Duterte. Biruin mo, eto lang yan sabihin ko sa inyo Kung si Sara ma-impeach niya, si Sara ma-impeach, wala na, hindi na makatakbong presidente yan. Yung mga pinklawa na nagpa-impeach sa kanya at iba pang mga loyalista, ayaw panagutin yung mali-maletang pera. Sipin nyo Ngayon pa lang ayaw nilang pag-usapan ng maletang pera. What if pa kaya pag na-impeach si Sara, sino ang mananagot ng mali-malitang pera? Hindi kayo kababayan, kayo mga Gen Z nakikinig at kayo mga nanay, tatay, pagsabihan nyo mga Gen Z nakakilala nyo o mga anak nyo, apo nyo. Ngayon lang pagsabihan nyo na ipaliwanag nyo itong sinasabi ko, sino ang mananagot kapag si Sara hindi na naupong presidente sa 2028? Sino pa? Ngayon pangalan hindi sila ni isang kabutil na kapiranggot na alikabok na banggitin ng tungkol sa flood control issue na mali-malitang pera. May nabanggit ba sila? Wala. Puro sila impeachment. Sino na lang ang mananagot pag si Sara na-impeach at hindi maging presidente sa 2028? Sino mananagot? Wala. Yung nanakaw sa atin na pera ng bayan, kabang-kaban, thank you na lang yun. Tandaan nyo, thank you na lang yun. Wala may mananagot ba niyan? Ngayon pangalan, wala na What if pa kaya sila? Sige nga, may mananagot? Thank you na lang yun. Kaya pagsabihin nyo na yan, pag si Sara na wala na mananagot ng mga nagnakawan ngayon, napakalaki. At tatandaan nyo yan. Patuloy na magdanakaw pa rin ang mga susunod na henerasyon. Para siya ay mapakundik. Di po ba? Kaya nyo ginagawa ang mini kangaroo court trial, pinapasulpot nyo si Madriaga at ginagamit nyo ang mga maruruming laro na ito sa politika dahil kontrolado nyo dyan sa House of Tambaluslos. Anino lang ni Tambaluslos yan si Budget T. Kung bagayan ay maskara, kung tanggalin mo ang mukha ni Budget T, mukha ni Tambaluslos, makikita natin yan na nagpapatakbo itong Kongreso di Buaya. Si Bato, dami daw absent. Si Martin, hindi nyo questionin. Di ba, grabe siya, no? Yung mga pinklawan, si Bato, binabantayan yung attendance. Si Martin, binabantayan nyo ba kung napasok pa rin? Di ba? Kongreso di Buaya. Okay, maraming salamat po sa inyo. Dito tapos lang. Maraming salamat sa inyo kay Celis. Dito talaga makikita natin Uulitin ko. Huwag tigilan nyo na yung cancer na yan kay BBM. Stage 4, walang cancer si BBM. Walang ganyan, walang sakit si BBM. Maliban doon sa in-announce ni Auntie Claire dati na may sakit si BBM. Yun lang yun. Wala pong stage 4.
ito ay isang palabas lang ng kung sino man. Ewan ko sino may gawa niyan, ng vlogger ng, hindi ko alam kung loyalista vlogger ba yan. Yan kinagat ng napakarami, no? Naliligaw ang taong bayan sa totoong issue na nangyayari ngayon. Walang stage 4 cancer si BBM. Merong may stage 4 cancer. Yung kalagayan natin ngayon, sitwasyon natin ngayon, yan ang stage 4, malala pa, baka stage 6 pa to. Di ba? Baka final stage na to ng cancer, kumbaga itong kalagayan natin na mataas ang dolyar, mataas ang ekonomiya, lahat, bagsak lahat, di ba? Yun lang yun, napakatimple. Kaya totoo na may stage 4 cancer, hindi si BBM, kundi ito. Kaya kalimutan nyo na yan, panlilin lang yan. Dito tayo pumoko sa mali-maleta dahil isa lang ang bagsak nito, yung big fish ang mahuhuli natin kung sino yan. Di ba? Alam nyo na yan kung sino-sino yung big fish na yan. Mas matindi pa yan sa ipinipake news yung stage 4 cancer, di ba? Kaya mas maganda ulihin tong big fish na to, di ba? Ito ang totoong may cancer sa Pilipinas. Okay, maraming salamat, paalam sa inyong lahat.